Nag-vlog ka ba? Thank you, Kuya. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Sa video na ito ay share ko naman ang travel mula sa Vira, Catanduanes, pabalik naman ng Maynila. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, please subscribe ka muna at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ni Mayumi. Ito ang Bicol Isarog Transport System Terminal na located sa Concepcion Street, Vira, Catanduanes. Everyday ang biyahe nila papuntang Maynila. Dumarating dito ang mga bus mula Maynila ng mga 11:30 AM at aalis naman agad papuntang Maynila ng 12 noon. Ang Catanduanes ay isang isla. Kaya kapag sumakay ka ng bus, ay kailangan mo ring sumakay ng barko. At kapag sumakay ka ng Bicol Isarog na bus, sa San Andres Port na ferry ang sakay mo para tumawid naman ng dagat papuntang Tabaco Port. Ito naman ang Virac Public Market na siyang sentro ng kalakal at nagsusuplay sa probinsya ng mga pangunahing pangangailangan. Ito naman ang San Rafael Chapel na located sa Gugon, Vira, Catanduanes. Ito naman ang nag-iisang paliparan sa Catanduanes at tanging Cebu Pacific lang na eroplano sa kasalukuyan ang nagbibigay serbisyo sa aming probinsya. Ito naman ang San Andres Port na siyang naghahatid sa mga pasahero, sasakyan at kargamento papuntang Tabaco Port. Welcome back to my channel. So ngayon ay sasakay tayo ng Calixca. So dito pa rin tayo sa Bicol area, sa Bicol province. Tapos muntika na tayong hindi makabalik kasi wala na naman tayong ticket. So para makabalik ng Manila, kailangan natin magbayad syempre ng para sa sasakyan. Tapos pag sa barko, merong environmental fee which is 5 pesos yung environmental fee. At yung terminal fee is 10 pesos. So pag dito ka sa San Andres Port, mas mura yung terminal fee kasi 10 pesos. Pero from Tabaco Port going to San Andres or going to Virac, yung babayaran mo ay 30 pesos. So medyo madami yung pasahero ngayon. Kasi nga muntika na akong hindi makabalik ng Manila. So buti na lang, meron pa silang available na 4 passenger. Kasi kung hindi, magki-chance passenger na naman ako. Chance passenger. So ayun guys. So let's check. Puntahan na natin kasi napakahaba ng pila. Ticket na lang di ba? Vlog! So ticket daw. Nag-vlog ka ba? Thank you, Kuya. So yan. Hi, Kuya.
naman guys ay kailangan mong magsulat sa kanilang manifesto ng iyong pangalan, edad at kung saan ka patungo para malaman din nila yung capacity kung ilang pasahero na meron ang barko. So, 'di ba, sabi ko hindi na ako nakakuha ng aircon ticket dito sa ferry. Pero pwede mo naman palang pakiusapan yung kanilang mga pahinante kung may bakante pa, at kung meron pang bakante, pwede kanilang ilagay sa loob doon sa air condition na room. At dahil nga sa ordinary yung binayaran ko at pumayag sila na sa air condition ako magstay, ay nagdagdag na lang ako ng bayad. At eto na nga guys, ay narating na namin ang Tabaco Port. Hi guys, time check. Arrive on Tabaco Port at 6 p.m. So, bali yung gagawin namin ay hahanapin namin yung aming bus number, and then yun na yung sasakyan namin papuntang Manila. So, medyo madilim na, no? Hindi nyo na nga akong kita sa camera, oh. So, ayan. OCR muna tayo kasi mahaba-habang biyahe. Ayan, so nag-CR muna tayo guys, and then nahanapin ko na yung aking bus number papuntang Manila. So medyo mahaba yung biyahe natin, no? At nakarating tayo ng Tabaco Port at 6 o'clock. So hanapin na natin siya kasi malamang nandun na rin yung ibang pasahero at ako na lang yung naantay. So let's go! So kapag ganito kasi kailangan mabilisan kasi kahit aantayin ka, syempre nakaka-istorbo kasi sa ibang pasahero. So nandyan yung mga bus. Yan. So hanapin natin yung ating designated bus. So eto. Yan. 9810. May bagay ka sa baba, wala? Ay, wala po. Harap ng plaza, tapat ng plaza. Yo! Ano, may makatinga? Oo, nag-istorya sa Pa-Pitex po? Pa-Pitex ka ba? Oo. Kubaw din naman yan, eh. Oo, kaya nga, Cubao. Sabi ko kay Kuya yung 915 kung may available. Pero kung Cubao, ganun din. Kasi sa Cubao ka mo, Kuya, di ba? Sa Cubao din ka mo. Sige, Kuya. Thank you. Lager ka, ma'am? Ayan. Opo. Sabi ko, ulit sa akin, Ibe. So, bale, sa dulo tayo ng sasakyan nakaupo guys. Kaya kitang-kita natin yung kabuuan ng sasakyan at yung kahabaan ng sasakyan. Meron silang stopover at yung pinakaunang stopover nila, yun ang kanilang dinner. So, pwede ka namang kumain sa loob ng sasakyan, pwede ka rin namang bumaba. Eto na nga guys,
eto na yung pinaka-last na stopover na pwedeng magkape yung mga driver. At hindi ko na maalala kung ano yung exact location, pero 3 hours away na lang kami sa Manila. Topsy-turvy, wake up early, could be Good morning, guys! badly, truly, could have. At para naman sa ating breakfast ay isang masarap na spaghetti. And when the world is burning